Ipagdangal ang Panginoon, o bayan ng Diyos. Umawit ka, nagsasaya sa Panginoon. Lapitan siya't maglingkuran ng may kasayahan. Ipagdangal ang Panginoon, o bayan ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Panginoong Jesus, sa aming pagiging makasarili, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa hindi namin pagbibigay ng halaga sa kapakanan ng iba, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa aming pagkakanya-kanya, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan, nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, ang mga kanang kamay ng hari na inatasang piliin ng mga taong sumamba sa mga Diyos-Diyosan ay nagtungo sa lungsod ng Modin upang utusan ang mga taga-roon na maghandog sa mga dambanang pagano. Maraming Israelita ang lumapit at nagtipon-tipon sa paligid nila. Naroon din si Matatias at ang 5 niyang anak. Nilapitan si Matatias ng mga kinatawan ng hari at sinabi, "Ikaw ang pinunong ginagalang dito at sinusunod ng iyong mga kaanak. Manguna ka sa pagtupad sa utos ng hari, gaya ng ginawa ng mga Hentil at iba pang mga Judea at Jerusalem. Gawin mo lamang ito at tiyak na mapapamahal ka sa hari, pating iyong mga anak. Gagantimpalaan kanya ng pilak, ginto at iba pang kaloob." Ngunit malakas na sumagot si Matatias, "Kahit lahat ng Hintil ay sumunod sa hari, at dahil dito'y nilabag nila ang relihiyong pinamana ng kanilang mga ninuno, kami ng aking sambahayan at mga kamag-anakan ay tutupad pa rin sa tipang ibinigay sa aming mga ninuno. Huwag namang ipahintulot ang Diyos na sumuway kami sa kanyang mga utos. Hindi kami susunod sa gayong pinagagawa ng hari, at lalo namang hindi kami magtataksil sa aming relihiyon kailanman." Katatapos pa lamang na magsalita si Matatias, ng isang kapwa Hudyo ang kita-kitang lumapit sa dambanang nasa Modin at taghandog bilang pagsunod sa utos ng hari. Nang makita ito ni Matatias, nag-alab siya sa puot. Nilapitan niya ito at pinatay sa harap ng dambana. Pinatay rin niya ang mga sugo ng haring pumipilit sa mga tao na maghandog sa dambanang pagano. Pagkatapos, sinira niya ang dambana.
Sa ganitong paraan, pinakita niya ang kanyang pagmamahal sa kautusan, gaya ng ginawa ni Phineas nang pati nito Isimri na anak ni Salu. Matapos gawin ito, nilibo ni Matatias ang buong lungsod na ganito ang sinisigaw: "Sino man tapat sa tipan ng Diyos at tumutupad sa kanyang mga utos ay sumunod sa akin." Pagkatapos ito, siya at ang kanyang mga anak ay namundok. Iniwan nila ang lahat ng kanilang ari-arian sa lungsod. Ang marami na naniniwalang dapat sundin ang utos ng Diyos at mga tuntunin ng kanilang relihiyon ay lumabas din sa ilang na naninirahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang dakilang Panginoon, ang Diyos na nagsasaysay, ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Magmula sa Dakon Siyon, ang lungsod ng kagandahan, makikita siya roong nagniningning kung pagmasdan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin, silang tapat sa tipanungkot, naghahandog niyong hain. Ang buong kalangitay naghahayag na ang Diyos, isang hukom na matuwid kung humatol ay maayos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang handog nga sa Diyos sa inyong pasalamat, ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Kung kayo may bagabag, ako lagi ang tawagin. Kayo aking liligtas, ako inyong pupurihin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Magsitayo ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob ng mainahon. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang malapit na si Jesus sa Jerusalem at matanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, "Kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Ngunit lingid ito ngayon sa iyong paningin, sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway. Kukubkubin at gigipitin sa magkabi-kabila. Wawasakin ka nila at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog. At ni isang batoy wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka."
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Kung mayroon pong magandang naidulot itong mga balita, expose, mga revelasyon ng pagmamalabis sa kapangyarihan, pagkatraidor sa tiwala ng tao, ito ay yung tayo ay makikitaan mo ng tinatawag nating mass action. Ibig sabihin po, ang mga Pilipino nagsasama-sama, nagkakaisa sa ating panawagan. Nagkakaisa tayo sa ating mga sigaw at daing. Sigaw ng katarungan, katotohanan, at pananagutan. Kung meron mang naidulot itong mga kamakailang mga revelasyon, ito ay nagawa natin ngayong magsama-sama. Nagkakaisa tayo ngayon. Nagkakaalaman tayo ng damdamin. Nagpapahayag tayo ng damdamin para sa isang makatotohanan, makatarungan na pamamahala sa ating bayan. Yun yung isang magandang naidulot. Magkakasama tayo ngayon. Mass action, rally dito, panawagan dito. Nagkakaisa tayo. Saan ka man sa Pilipinas, ano pa man ang iyong religious affiliation, ano mang kulay ka, iisa yung ating daing. Isang makatotohanan, makatarungan na pamamahala sa ating bayan. Mahalaga po ito. Mahalaga po ito. Sapagkat minsan, ang akala natin, ang panawagan ng pagpapakabuti o pagiging makatotohanan ay akala natin ay personal na hamon lamang. No? Kaya nga ba, di ba, minsan makakarinig ka, basta tayo maayos dito, hayaan mo sila. Magaling yan. Basta tayo, wala tayong inaabuso, wala tayong niloloko, bahala sila. Ganun tayo eh. Akala natin personal lagi eh. Akala natin personal relationship with the Lord is enough. Akala lang natin iyon. Pero ang pananampalataya sa Diyos ay hindi lamang nakukulong sa isang personal na level. Ito ay nangangailangan ng pangmalawakang pagtingin at pagtanaw. Pangmalawakan na tugon o responsibilidad sa Diyos. Bakit ko nasabi? Tingnan niyo yung Ebanghelyo. Ang Panginoon papunta sa Jerusalem at mula sa distansya, nakita niya ang bayan ng Israel. Tinignan niya ng buo ang bayan ng Israel. At sinabi nga niya, nakakaawa ka. Tumatangis ang Panginoon. Umiiyak siya. Dahil ang Jerusalem ay hindi nakatugon sa panawagan ng Diyos. Ang Jerusalem nagbulag-bulagan. Hindi nakita ang pag-abot ng Diyos sa kanila. Nakita niyo po ano? Tinignan niya ng isang bayan. Hindi isa-isa. Hindi sinabi ni Jesus, itong kaliwang ito, itong bahagi ng kaliwa, okay kayo. O itong mga ilang taong ito, okay kayo. Kayo, hindi na kayo okay. Hindi niya ginawa ganoon. Pagkus, pinakita sa Ebanghelyo, tinignan ni Jesus bilang isang bayan. Bilang isang bayan. Isang kalipunan ng mga tao. Yung po yung unang ipinahayag ng Ebanghelyo. Ano po? Na ito, number one, paanyaya sa atin
lawakan naman po natin ang ating buhay pananampalataya. Lawakan po natin. Ang pananampalataya natin sa Diyos ay hindi isang private affair. Hindi lang siya personal level. Ang tunay na pananampalataya po, ang tunay na personal relationship kay Lord, laging isinasama, laging isinasangkot ang kapakanan ng iba. Yun ang personal relationship. Kasi baka minsan, na namamangha tayo, wow, such a personal relationship. Ang sarap sa pandinig, di ba? But we have gone to the extreme na akala natin ang personal relationship with the Lord will just between you and God. At isinasantabi natin ang kapakanan ng iba, ang ugnayan natin sa iba. Ang personal relationship with the Lord, laging sinakasangkutan ng mga taong nasa tabi natin. Sana maging simula na po ito. Tayong mga Pilipino sa Pilipinas, napakalaking porsyento, puro Kristiyano. Sana mabuksan yung ating pang-unawa na ang buhay Kristiyano ay hindi lang sa pagitan ng isang tao at ng Diyos. Ito ay sumasakop sa ugnayan nating lahat bilang isang bayan na humaharap sa Diyos. Diyan po masusukat. How personal are you with God? How personal are you with God? Yaan ay may kasamang tanong. How personal are you with others? Kung gano'n na lang ang pagmamahal mo sa Diyos, ang titignan ng Diyos, paano ba ang pagmamahal mo dyan sa katabi mo? Let us journey together bilang isang bayan. Lagi nating isasama, hindi lang yung ating sariling kaligtasan at kapakanan, kung hindi kasama, ano na nangyayari sa aking mga kasama, sa aking mga kababayan. That's number 1. Number 2 na punto ng Ebanghelyo, pansinin niyo po, kung ang Diyos nagagalit, kung ang Diyos nagpaparusa, hindi ito tungkol lamang sa pure anger. No? Kung nagpaparusa ang Diyos, ito ay hinahango sa kanyang pagmamahal o pagmamalasakit sa tao. Ano ibig kong sabihin? May mga magulang dito. Ano po? May mga magulang, ha? Pag nagkakasala ang inyong mga anak, pag nagkakamali ang inyong anak, lalo-lalo kapag pinapalaki natin sila, ano ginagawa natin? Pag may ginawang kasalanan, halimbawa, sumuway sa iyong habilin, maginawang mali, habang lumalaki sila, ano ginagawa natin? Ha? Pinapalo natin. Pinapalo natin sa puwet. Naaalala nyo, nung unang beses yung pinalo sa puwet ng inyong anak? Diba? Hindi madali. Parang ikaw yung umaaray. Parang ikaw yung umaaray. Aray. Pagkatapos mong paluin ng iyong anak, pagalitan siya, pagtalikod mo, pagpunta mo sa silid mo, ikaw yung lumuluha. Ayaw mo kasing makikitang nasasaktan ng anak mo. Pero kailangan mong gawin para matuto siya. Di ba ganun po yun? Kailangan mong gawin para matuto. Kaysa lumaki siya na pabaya, na suwail, na alam natin, pag ganito ang kanyang ugali, sa bandang huli, mapapahamak siya sa kanyang paglaki. Lalo na kapag wala ka na bilang magulang. Yung parusa ng Diyos, ito po ay nagmumula o nababalot ng diwa ng pagmamahal at pagmamalasakit. Kung magpaparusa ang Diyos sa atin,
Hindi dahil gusto lang niya tayong parusahan dahil sa katigasan ng ating ulo. Kung hindi, ito ay nababalot ng kaniyang malalim na pagmamahal at pagmamalasakit sa atin. Kung tayo man po bilang isang bayan, halimbawa, naghihirap ng ganito, hindi dahil pinabayaan tayo ng Diyos o pinarusahan lang tayo dahil sa tigas ng ulo natin at hindi tayo matuto. Kung hindi dahil nakikita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin, ang kanyang pagmamalasakit sa atin. Ganun magparusa ang Diyos. Laging nababalot ng tunay na pagmamahal at pagmamalasakit. Nawa ang dalangin po natin ngayong araw na ito, nawa tayo ay magsimula na bilang mga Kristiyano Katoliko na laging isinasaalang-alang ang kapakanan ng iba. Nawa bilang isang bayan na nagkakaisa, tayo po ay tumugon sa Diyos. Nawa makita natin na ang solusyon sa lahat ng ito ay hindi pwedeng humiwalay sa pagmamahal at pagmamalasakit ng Diyos. Magpatuloy po tayong maglakbay bilang isang bayan. Itigil na natin ang ating pagkakanya-kanya. Itigil na natin ang ating pagbulag-bulagan sa nangyayari sa iba. Hinihintay, inaasam ng Diyos na tayong mga Pilipino bilang mga mananampalatayang Kristiyano ay matuto ng mamuhay bilang isang bayan, nagkakaisa, nagmamalasakit, isinasaalang-alang ang kapakanan ng iba. Magsitayo po ang lahat. Sama-sama po tayong magsumamo sa Diyos. Dasalin po natin ang Oratio Imperata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahon ito ng panlilinlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman. Sa aming pananahimik, pagkikibit-balikat at kawalang pakialam, hinaya namin lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahirap at ang pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog, at ang katwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ng aming bayan, hindi lason ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamani ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katwiran, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Magsiupo po muna ang lahat.
ang alak at tinapay ng langit. Ikaw ang kaligtasang aming nakamit. Pagsamo ng iyong bayay pakinggan, maging marapat na ika'y pagsaluhan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong pagdingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin, kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang
laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Noong tinuruan tayo ng Panginoong Hesus na tumawag sa Diyos bilang Ama, tinuturuan din po niya tayo na ituring ang bawat isa bilang ating minamahal at iginagalang na kapatid. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
liwanag ng aming puso, sa aming manan ka. Ang init ng iyong biyaya sa aming ipadama. Patnubay ng mahirap, o aming pag-asa't gabay, sa aming saya at hapis, tanglaw kang kaaya-aya. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin na bang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa naming sa pag-alala sa anak mong mahal, na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa, mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Panginoon namin, Diyos Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at misyon ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalhati